Miss Grand International final screening, hindi masyadong nakaka-grand. Oh my gosh. Hello, Cruellas, mabuhay. This is Giza Lartega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood? Anong oras kayo nanonood ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe the YouTube channel, Giza Lartega, Cruella and Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes to maglabas ako ng ating mga video. Nahihingal ako doon sa pa-intro ko, nakakaloka. Parang yung nakakaloka yung Miss Grand Philippines. Eto na nga, naganap na nga kahapon ang Miss Grand Philippines final screening. Nakakaloka. Ang daming excited na mga bakla. Ang daming excited na mga pageant fans kung sino na nga ba ang susunod sa The CJ Opiasa. Siyempre, ibanilig ni CJ Opiasa ang amor at saka pagkagusto ng mga pageant Pinoy fans sa Miss Grand International. Diba? So, excited sila kung sinong darating, kung sinong mararampa ng bonggang-bonggang ending. Nakakaloka. Nag-antay ng 2 oras tapos yun na yun. Nakakaloka. At being honest sabi ko nga sa inyo, 2 lang talaga ang pwedeng putungan ng corona dito sa edisyon na ito nung nakaraang vlog ko kasi nga hindi ko na magsalita kung anong bakit at kung anong mga hanas. Kayo na lang mag-isip. Nakakaloka kasi. So, syempre, kahit man lang ganun ka-boring, tapos ganun ka ang eksena ng Miss Grand Philippines final screening, ganyan nakakaloka, nag-antay ka ng 48 years bago mag-umpisa, tapos wala pa silang pa-live, o diba? Lalo kang naloka, o diba? So, gano'n talaga, wala tayong magagawa dyan dahil pageant nila yun. So, manood na lang tayo, wala naman tayong ambag. Mabuti na lang, nakapag-desisyon talaga ako na hindi pumunta. Dahil kung pumunta ako doon, lalo siguro akong naloka, baka hinimatay ako pagdating ko dito sa Rizal. O, diba? Ay, nako, nakakaloka. So, alam ko naman talaga, nasasali na talaga si Michelle Arceo at saka, syempre, my favorite, Anita Gomez, no, di ba? Ng bonggang-bongga dito sa Miss Grand Philippines. At ina-expect ko na may mag-join pa bukod sa kanila kasi hindi ko naman kilala yung mga beauty queen or kaya yung mga sikat ng beauty queen na pwedeng mag-join. Wala lang talaga. Wala talaga silang interest. Nakakawin ka. Pabuti na lang may pa dito. May Anita Gomez dito na pwedeng kumabog ng bonggang-bongga. At hindi naman tayo binigo ni Anita Gomez. Nagpasabog agad siya sa swimsuit. Nagpasabog agad sa mga OOTD. Yung mga James Bond kinem niya ng video doon sa kanyang Instagram. O, diba, sinare ko nga dito sa YouTube to Nanghingi naman ako ng pahintulot sa kanya. Ahead of time, alam ko na kasi sabi sa akin ni Anita, join talaga siya ng bonggang-bongga. O, diba? Tapos sa mga bago siya magdesisyon na talagang 100% mag-join, parang syempre iniisip niya muna kung anong eksena o kaya siguro tinitingnan niya rin kung sino yung makakalaban. Ang ending, mukhang sure winner. Nararamdaman ko yung sure winner. Nakakaloka. Diba? Sino pa ba iisipin niyo? Nakakaloka. So, 3 corona dito. So, 21. Ang tanong, yung sa final screening na lumabas na ba yun na 21, pasok ba agad lahat yun? Or may iba pang screening? Or may last final screening pa? Nakakaloka. Siyempre, yun yung mga tanong ng mga fans. Yun na yun. O, diba? As in, ako na iniisip ko 30 plus, tapos naging 21 lang. So, final screening na yun. Yun na yun talaga siguro. So, hindi na ako mag-iisip kung yun na yun talaga. Nako. So, si Bicol, si Marga Biton, medyo may lava naman ng bonggang-bongga, pero feeling ko hindi isa sa Miss Grand International mapupunta ba kasi ibang mga corona. I think so lang naman. Matagal na siyang wini-wish ng mga pageant fans na lalong-lalo na sa nakakakilala sa
mga beauty queen from Bicolandia, di ba? So, kilalang kilala naman talaga si Margaret Britton, di ba? So, kahapon, medyo nakukulangan at saka, ano ba tawag doon? Medyo rookie pa or pag kulang sa experience yung kanyang, ano ba tawag doon? Ginaano doon, yung eksena. Pero, natutuwa ako sa pa-interview niya ha, nagre-react yung mga fans, so di ba? Kaysa naman doon sa mga ibang pa-interview, ang boring, Puryagaba. Alang sabihin kong masaya, ang boring naman talaga. Palangkahan naman tayo, ang nakakaloka. Di ba pwedeng parampahin sila eksena, tapos interview, tapos pinarampa muna sila bago interview. Di ba nakakaboy, nakakaloka, nakakabagot. Lahat ng naramdaman ko at nakakaloka. Yun yung naramdaman. Hindi ko alam ko, masaya ba ako kasi final screening ng Miss Grand International or maloka ba ako dahil sila lang or nakakaboring, bakit gano'n? Ang dami kong hanas, di ba? Kala mo naman may aman. Kaya kakaloka. So, ayun nga. So, sana pakilala, rampa, interview, gano'n na lang isa-isa. Kaysa naman parampahin mo yung 10 tapos interview, lalo nakakabagot. Diba? Hindi ka excited. Kung baga hindi ka na excited sa mga susunod na interview. Tapos yung no ba? Yung audio ba ang hinahina? Wala sa rin silang sariling palay. Yung mga page naman sila. Ay, nako. Ano ba? Ang daming hanas. Pero, let's see. Malay mo, di ba? May final and last final screening pa naman na ine-expect ng mga ng mga pageant fans na nasasali pa talaga sa Miss Grand. Yung mga ine-expect sila Michelle D, sila Celeste Cortez, si Eliana Marie Anboana, si Nicole Budol, sino pa ba? Si Eloisa Haud, Jarina Sando, wali! Tapos, Mall of Asia pa ang venue ng Miss Grand International. So, ilan kayang pupunta? Mga 7? Charot lang. Hindi ko alam. Naluloka lang kasi ako. Kasi feeling ko hindi nga makapuno siguro ng covered court yung mga girls na ito. Pero let's see. Malay mo naman, di ba? Hanggang July pa naman. So, tingnan natin. Hindi ko naman sa ina-underestimate yung capability ng mga ibang mga girls pero sa nakikita ko kasi mga galawan nila kahapon mukhang hindi naman nakakagrand. Siyempre, gugustuhin ba ni Mr. Nawat yung mga ganung klaseng mga kandidata? So, mukhang si Michelle Arceo at saka si Anita Gomez lang talaga yung pakak doon. Tapos may matangka doon si number 19 at saka si number 20. Pwede na. Tapos si Nikki, number 21, muntik pa siyang madapa. So, ayun. Pwede din si Angeli ng Davao, number 7. Kayo, sino gusto nyo? Di ba si Anita Gomez? Di ba si Michelle Arceo? Battle between Anita Gomez and Michelle Arceo to. So, hindi naman pwede ipadala si Michelle Arceo pa sa Reyna Hispano kasi nandun na siyang galing. Kakaloka. Kayo, sino ba talaga? Sino magusto nyo? Naluloka ako kayo. Sagutin niya ninyo sa comment section. Excited pa ba kayo? Wala nang grand, di ba? Paano nalang kung wala dyan si Anita? Di wala nang laban. Kakaloka. Ay, nako. Ay, nako. 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 Good luck sa Miss Grand Philippines 2025 ha. Sana mapuno ninyo ang VIP section ng Mall of Asia. Huwag na ninyo yung button sa taas. Mukhang ano? Underestimate ko talaga yung kakayahan ng mga girls. Pero tingnan natin, malay mo naman pumasabog kayo yung ibang mga girls. Malay mo, magtibak-tibak na rin sila ng bonggang-bongga. Laban lang mga kanili sa Miss Grand. Ipakita nyo sa aming mga pageant pass ang kakayahan ninyo para lalo kaming excited manooding Miss Grand Philippines. Ayun lang naman. Yun lang naman yung aking impression doon sa taganap na final screening ng Miss Grand Philippines 2025. Alam nga namang lokohin ko kayo na, ay, ang bongga-bongga naman, ay, ang ganda-ganda man, ay, ang saya-saya. Walang ganun, Wala akong ganung nararamdaman. Wala akong ganung nararamdaman excitement. Dahil, in the first place, alam ko na lalabas si Michelle Arceo at saka si Anita Gomez. Ayun lang. Ang ending, wala naman pala talagang ibang lalabas na. Charot lang. Ayun guys, maraming salamat. Ay nako, mag-comment down below lang kanyang mga hanas ninyo. This has been Gazel Ortega. Paalam. Ang tingin ng electric pan. Nakakaloka.